Magandang araw po, Dr. Willie Ong ito. Meron akong simpleng tip para sa inyo, makakatulong sa sakit ninyo. Malay nyo, baka makagaling pa. Ang tawag dito, ito yung Japanese water therapy. Ito ginagawa ng maraming mga Japanese sa umaga, paggising nila sa umaga, kung anong oras man sila gigising, iinom sila ng mula 2 baso o pwedeng 3 hanggang 4 na basong tubig bago sila kumain sa umaga. Okay? Ganun ka simple ang tip nila. So, dahil dito sa ginagawa nilang pag-inom, pwedeng 2 glasses, 3 glasses, 4 na baso. Napansin nila, mas pumapayat, mas gumaganda yung pakiramdam. Yung iba, sabi, mas nakokontrol daw yung blood sugar, blood pressure. Wala tayong 100% patunay na scientific studies, pero marami nagsasabi. Ang makakatulong talaga yung tubig, yung talagang proven. Yung para sa urinary tract infection, sa UTI, nakakabawas yan. Yan, proven yan. Maganda sa kidneys, yan, proven yan. Nakakabawas ng sakit sa ulo. Minsan, sakit sa ulo, dehydrated, proven din yan. Pampaganda ng balat yung tubig, okay din yan. Sa ulcers, para sa tiyan, panglinis ng tiyan, proven din yan. Para sa constipation, iwas sa heat stroke, proven yan. So, pero kung makakagaling pa sa ibang sakit, hindi ko masasabi. Pero tingin ko, may posibilidad. May posibilidad. Ayon kasi sa mga Japanese, yung pagising sa umaga, kasi buong gabi dehydrated ka, di ba? Buong gabi, napagod, nadumihan, di ba? Ang dami mo kinain. So, buong gabi, masyadong madilaw ang ihi mo. Concentrated, kulang ka sa tubig, tulog ka kasi. Tapos, pagising mo sa umaga, tawag nila dito, golden hour sa umaga. Parang, dyan daw pinakamagandang oras, yung wala pang laman ng tiyan mo. Siyempre, tuyong-tuyo yung tiyan mo, tuyo din yung lalamunan mo, di ba? Buong gabi, marami bad breath pa sa umaga, common yan, di ba? Tapos ang dilaw-dilaw na ihi, tapos iinuman mo ng between 2 glasses up to 4 glasses sa umaga, malaking tulong. Gaano karaming tubig? Ito ang issue. Okay? Ang recommended nila, hindi naman malaking baso eh. Yung ganitong maliit lang, mga 6 ounces lang, between 160 to 200 ml. So, hindi ganito ito masyado malaki na to. Ito 500 cc na to, halos 2 and mga 2 baso at lampas pa konti ito. So, maliit lang siya. Maliit lang siya. So, mga 200 ml, 6 ounces. Pag ganito kaliit, kaya mo 3 o 4 eh. Okay? So, para sa akin, hindi nyo naman aagad-agarin. Ako matagal ko na ginagawa to. Pagising ko sa umaga, at least 1 baso ang iniinom ko. Minsan, pag ganado, kaya ko 2 baso sa umaga. Pero ngayon, ang turo dito nga sa Japanese water therapy, unti-unti dadamihan. Kung kaya daw 3 baso, o yung iba kaya 4. Depende kung kaya nung pasyente. Ngayon, sino ba ang pwedeng gumawa nito? Basta healthy ka, walang mga sakit, bata pa, less than 50 years old, kayang-kaya, walang kaso. Tapos, hindi mo naman talaga isasabay yung 2 baso o 4 na baso. Pwede naman 1 baso muna. Tapos, pahinga ka ng 10 minutes, di ba? Maghilamos ka muna. Tapos, inom ka ulit 1 baso. Tapos, lakad-lakad ka muna, di ba? Tapos, hanggang mamaya, makakainom ka na ng 3 baso o lampas ng 3 glasses. Tapos sabi niya, ayon sa Japanese water therapy, pag nakainom ka na ng 2 to 3 glasses, may pusa, 2 to 3 glasses, maghintay daw muna ng 45 minutes bago kakain. Anong purpose ng paghintay? Siguro kailangan muna ma-flush out o mahugasan muna, o at least yung malinis muna nung tubig yung nasa tiyan mo, kung ano man meron toxins, hindi natin masabi. Tsaka pag uminom ka ng 3 o 4 na basong tubig, hindi naman agad-agad inom ka agad bukas. Hindi ko nire-recommend yun. Kung hindi nyo pa ginagawa, kinabukasan, 1 baso lang muna. 1 glass lang, pwede na. Try mo muna 1 baso sa 1 linggo. Tapos, next week, gawin mo 2 baso. Pag sanay ka na sa 2 baso, konting pahinga, gawin mo 2.5, depende. Unti-unti hanggang masanay yung katawan. Tapos makikita nyo naman kung gaganda pakiramdam mo o hindi. Ano mararamdaman mo? Unang-una, ang unang ihi mo, pag uminom ka, di ba? 2 to 3 glasses,
pahinga 45 minutes, tapos kain na ng breakfast, makita mo yung unang ihi mo madumi. Parang ma-yellow, ma-dark. Yung iba may mga kidney stones, may mga buha-buhangin pa. Tapos yung pangalawa, pangatlong ihi mo malinis na. Diba? Anong pinaka-example ko? Ang pinaka-example ko na parang nagpa-flush ka sa kubeta, di ba? Minsan, pag may dudumi ang tao, di ba, magpa-flush sa kubeta. Unang flush mo, na-flush mo nga yung dumi, pero may tira pa rin dumi. So, kailangan i-flush mo pa isa. Pangalawang flush, mukhang malinis, pero amoy mabaho pa rin. Pag i-flush mo 3 beses, malinis na yung kubeta. So, parang ganun lang. Pina-flush mo din yung katawan mo eh. So, nag-flush 1 baso, 2 baso, 3 baso, 4 na baso, mas malinis. Okay? So, anong klase? Tubig lang talaga recommended. Pwede mo lagyan konting lemon, konting kalamansi, patak-patak lang. Pwede rin yon. Tapos, tingnan nyo kung gaganda yung blood pressure nyo, gaganda ba blood sugar nyo, mga wala ba sakit na arthritis. Hindi ko masasabi kung tunay o hindi, pero marami nagsasabing pasyente ko na nakakatulong. Tsaka para sa akin, yung sa UTI sa kidney, may tulong talaga. Bukod sa pag-inom ng tubig, ng 3 to 4 glasses, meron pa ibang isasabay. Meron pa ibang mga tips, di ba? Siyempre, yung pagkain nyo healthy, pa konti-konti lang, di ba? Tapos, maglalakad din. Uminom ka na naman ng tubig eh. Pwede ka na maglakad araw-araw. Kahit yung mga walking lang, mga at least 1 hour, 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa hapon. Kailangan napakahalaga magtutoothbrush. Magtoothbrush sa umaga, magtoothbrush sa gabi. Kasi yung mga bakterya sa bibig, yan ang nagkukos ng sakit sa puso. Ulitin ko, bakterya sa bibig, pumapasok sa dugo, nagkukos ng sakit sa puso. So, inom rin ng toothbrush, mumug, inom ng tubig, nakakahugas din yan. Okay? Pagkain, dahan-dahan lang, relax lang pagkain. Habang kumakain, focus sa pagkain. Dahan-dahan na pagnguya, yan ang turo ng mga Japanese. At huwag yung sobra daming kinakain. Konti-konti pagkain lang, busog na. Okay? So, ano na itutulong nito? Bawas stress, pampapayat, pampalakas ng digestion, di ba? Tapos yung sinabi ko, bawas sakit ng ulo, UTI, kidney, papaganda ng balat, iwas sa heat stroke. Ito proven naman to, yung sa pag-inom ng tubig. Sabi nila, nakakatanggal din daw ng sakit ng arthritis. Siguro nalalabas yung mga... as a doctor, minsan kulang pa yung mga kaalaman dito, pero naniniwala ako, walang masama eh. Walang harm. So, sino lang ang hindi pwede uminom, finally? Ang mga pinagbabawalan ko lang nitong water therapy, siguro yung mga number 1, yung may heart failure. Bihira naman may heart failure eh. Mga 1% lang ng Pilipino. Heart failure, yung mahina ang puso, malaki yung... Hindi yung konting laki, talagang malaki, may manas, paga-paga, magamo ka, magat yan, yung talagang hindi na makaakyat, 2 palapag yun. Heart failure yun. Hindi pwede maraming tubig. Kung pinagbawalan kayo ng doktor ng tubig, kasi may manas na kayo, yun. Yung mga nagdadialysis, siyempre, hindi na nga nakakaihi. So, yun ang mga, bihira lang yung mga hindi po pwede dito. Kung may edad na kayo, let's say 70 years old, pag 70 na may edad, mas konti siguro. Hanggang mga 2 baso, pwede na sa tingin ko. 2, 3 baso, pwede na siguro. Pero kung bata kayo, lalo na kung malaki katawan, ganito kalit ang baso, 6 ounces lang, kakayanin mga 3 or 4. So, umpisan sa 1 baso, ako ginagawa ko talaga 1 to 2 glass. Pero ngayon, inaaral ko to, tingin ko pwede pa damihan eh. Gawin 2, 3 baso. Kanina umaga, na-try ko mga siguro 3, 4 na baso na inom ko. Okay naman, mas naiihi, mas masarap ang pakiramdam. Try nyo lang, ha? Baka makatulong. At syempre, papakonsulta muna tayo sa doktor. Baka mamaya meron kayong medical condition na hindi bagay dito. Pero kung wala kayong pera, try nyo lang. Konti-konti, pag inom ng malinis na tubig, sana nakatulong po sa inyo. Okay? Pampapayat din, kasi nakakabusog eh. Pag kumain ka nito, busog ka na. Okay? Doc Lisa, meron kang gusto idagdag? Okay. So, maraming salamat po. Like and share po sa video natin. Nandito lang tayo. Meron lang tayong mga pinuntahan dito sa DCRH. So, maraming salamat po. Japanese water therapy. Good for your stomach, digestion. Try ninyo. Baka makatulong sa maraming sakit. Katipid pa tayo, di ba? Tubig lang, libre lang, walang bayad. Diba? Nakakagaling na.
At sabi pa pala na iba, pag sinunod-sunod mo daw to ng mga 1 buwan, 2 buwan, i-check nyo ulit yung mga blood test nyo. Baka gumanda rin eh. Baka gumanda yung cholesterol, yung blood sugar, yung blood pressure. Pag gumanda yung tatlo, mababawasan nyo na yung gamot nyo. So, unti-unti lang yung pagdami na inom ng tubig. Pag gumanda yung laboratory test mo, unti-unti rin yung bawas ng gamot. Unti-unti yung bawas ng gamot hanggang finally, malay nyo, matanggal nyo pa yung gamot nyo. Depende. God bless po. Salamat po.